hospital and emergency care insurance. Okay? So, ano ba kasi yung mga ano natin, no? Mga health insurance. Ano ba ang ibig sabihin ng health insurance muna? So, ang health insurance, this is a contract that requires an insurer to pay some or all of a person's healthcare costs in exchange of a premium. So, insurance siya, babayaran mo siya, tapos healthcare services yung covered dito, no? And this could be public, private, or community-led. No? Pwedeng yun yung maging moda niya. So these are our general kinds of insurance. So meron tayong, I think sa listahan ko, 5 yata or 6. So the first one is the universal healthcare, which covers everything, no? Preventive, curative, and palliative care. No? And this is given by the public sector, our government. So PhilHealth po ang nagbibigay niyan dito sa atin sa Pilipinas. Ano? The second one is the private one, no? The hospital and emergency care insurance. So it pays for hospital confinement and emergencies, so mga surgeries at saka mga iba pang mga diseases, no, na kailangang gawin sa'yo kapag ikaw ay na-hospital. And then the third one is the critical illness benefit. So it covers cost of sickness based on the limited illnesses, no, listed in the policy. So may mga nakalista lang doon, no. Most are riders in permanent and investment-linked insurance. So avoid nyo yan. Yan yung nakuha ko dati, di ba? Papakita ko sa inyo mamaya. Pero wag yan. Ang kukunin nyo ay ito, term insurance na may critical illness rider. I think meron po na pong 2 dito sa Pilipinas. And yun, I will magre-research ako more at pag nakuha ko yan ay babalitaan ko kayo, no? Kasi I think mas maganda na yun yung kukunin. And then the fourth one is the hospital income benefit. So this pays a fixed daily amount when one gets sick. So usually rider din siya, no? So kunwari, nagkasakit ka, every day meron niyang equivalent na amount na ibibigay sa'yo. So usually mga 500 pesos, 3,000 or 5,000 pesos. Depende dun sa policy na nakuha mo, no? And then we have the health maintenance organization. So it covers mostly preventive healthcare and usually, ito ay inadequate for emergency care kasi mas preventive talaga yung nako-cover nito, no? And meron tayo itong last kind, which is the damayan, no? This is the sympathy for people who lost their loved ones or are sick, no? So small contributions from community members are collected and then binibigay siya doon sa nagkasakit, no? Pwede ring labor, no, exchange in the spirit of cooperation and helping one another in time of need. So, yun yung mga kinds of health insurance na meron tayo dito sa Pilipinas. So, ang tanong siguro ay, so Sir Vince, alin sa mga yan yung gagawin kong priority, no, sa aking sa aking health insurance? So, para sa akin ito yung magandang order of priority. So number 1 is yung, of course, universal healthcare, no? So yung sa PhilHealth natin yan, dapat unahin natin, ano? Kasi yan yung social security natin, health insurance natin, no, ng kalusugan para sa bawat Pilipino. At ang sinasabi talaga sa PhilHealth, tinutulungan ng mayayaman ng mahihirap, ng nakababata ang mga nakatatanda, ng malulusog ang mga may karamdaman. Kaya wag niyo pong sasabihin na, uy, sayang naman, hindi ko na-enjoy yung aking ibinabayad sa PhilHealth, no? In fact, magpasalamat kayo na hindi niyo yan na nagagamit kasi ibig sabihin you are in good health, ano? Ayun. And then ano ba yung order of priority nito, no? So yung emergency yung number 2 natin ay yung emergency care insurance, no, for expensive treatments and illnesses naman yan. So yan yung pangalawa. So una, PhilHealth mo na yung bayaran mo. Tapos kung may extra ka, then bumili ka ng for emergency care. I'll give an example of that later, no? Health maintenance organization naman yung susunod for the preventive care. So that's the third, no, kung meron ka pang extra. Kung meron ka pang extra, then go with the fourth one, which is the critical illness. Lalong-lalo na kung kayo po ay may family history. And yung fifth ay pwede tayong pumunta sa hospital income benefit. Pero para sa akin, hindi siya cost-effective. So wag na lang, no? Yun yung order of priority. Actually, ang kasama din pala dito sa order of sa optional na number 6 ay yung damayan natin. Okay? So zoom in lang tayo ng kaunti dito sa PhilHealth, ano, kasi this is our
public health system. So PhilHealth is the Philippine Health Insurance Corporation. Layunin nito na isiguro ang kalusugan ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng social health insurance. And this is covered under the Universal Healthcare Law. And ang ano po dito for basic accommodations in any hospital ay free. Yun dyan, no? Which means gobyerno ang magbabayad because PhilHealth is the national purchaser of health goods and services. Okay? So pagtutulugan kasi para sa kalusugan yung PhilHealth, tinutulungan ng mayayaman ang mahihirap, ng nakababata ang mga nakatatanda, at tinutulungan ng malulusog ang mga may karamdaman. Kasi lahat po tayo ay tatanda at magkakasakit. No? Kaya ang layunin nito ay ang pag-aambag ng bawat Filipino sa National Health Insurance Program natin. Ano? At yun nga, no? Kung titignan natin itong PhilHealth, no, kung kasi ang panukala ay maging 5% siya eventually, pero may movement na huwag papuntahin ng 5%, gawing lang 3.5%, ano. So kung kunwari yung CEO, ang salary niya ay 250,000 pesos per month, no, so times 5%, so 12,500 per month ang babayaran niya supposedly sa PhilHealth kung 5% yun. So times 12, 150,000 dapat yun, ano, every year. Pero ang maximum kasi, no, pagdating ng 2025 sa PhilHealth ay 100,000 pesos yung maximum salary na lalagyan nila ng i-apply nila yung 5%. So yung instead na kung sumasweldo ka ng 250,000, hindi nila gagamitin yon. Ang gagamitin pa rin nila ay 100,000 kasi yun yung maximum. So 5,000 times 12 months ay 60,000 yung kanyang actual na babayaran, hindi yung 150,000, no? So yan kasi yung yung ceiling for 2024 ay 100,000, no? So, ganun yung natin. So, kung i-compare natin yan sa minimum wage earner, no, na 10,000 pesos ang kanyang sinesweldo times 5, so 500 pesos lang times 12 months, 6,000 pesos. So, sabihin nyo na, okay, mas madami pa rin naman na ibibigay yung CEO natin. So, kahit na 250,000, na dapat 150,000 kung 5% yung basehan niyan. Pero 60,000 lang yung ibinibigay. Parang, ay wow, parang mas madami naman pala. Pero, yan ba ay makatarungan? So, sa akin talaga ay hindi. Kasi kung titignan mo by percentage, sino ang madaming ibinibigay? So, 60,000 divided by 12 at 6,000 divided by 12 months. Kasi yan, di ba? So, 5,000 tsaka 500. Ang sinesweldo ng CEO, 250,000. Ang sinesweldo ng minimum wage earner, 10,000 pesos lang. So matotal, mas malaki yung binabayad ng mga mahihirap as a percentage of their income, which is 5%. Yung mga CEOs, malalaki ang income, no? Greater, yung 250,000 ang kinikita. 2% per month lang, 2% lang yung binibigay niya. So, saan na napunta yung sinasabi nila kanina na ang mayayaman tumutulong sa mahihirap? Hindi naman, di ba? Hindi equal. Mas tumutulong pa yung mga mahihirap. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, ang mas nakikinabang dito sa PhilHealth na nakaka-full yung nagpupunta sa ospital. Sino ba nakakapunta sa ospital? Yung mga mayayaman din, di ba? So, para sa akin, hindi yan equitable. O, ayan Sana po, parating ang eleksyon, sana po ay marinig tayo ng mga tumatakbo at pakinggan yan, na gawing patas ang labanan. So, gawing 5% din kahit anong amount ng sinusweldo mo, di ba? Para sa kanya, dapat mas maliit yung rate nung mga mas maliit ang kinikita. Tapos habang lumalaki yung income mo, lumalaki din yung rate, di ba? Dapat ganon. Okay, ayan. So, kaya tinanong ko, no, sang-ayon ba kayo sa pagtaas ng PhilHealth contributions? At naku, 1,300 po ang sumagot dyan, ano? Ang sabi, 82% hindi at ang 13% dyan ay oo. Ang 5% walang pake. Di ba? So, nandun ako sa oo, itaas para doon sa mga matataas ang kita. Doon ako sa hindi, no?
at ibaba pa actually, no, para doon sa mga minimum wage earners. Oh, 'di ba? So, 'yan. Ayan po yung ating talakayan diyan, ano, tungkol sa PhilHealth. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guru, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Okay.